Ang tingin ni Jinwoo ay biglang nahulog sa isang mahaba at pinalamuti-ang brocade box na nakapatong sa mesa, at nagtanong siya, at ito ay, ang ekspresyon ni Pang Woojian ay naging seryoso. Sinabi ng kapatid kong sinaan na malaki ang utang niya sa iyo. Kaya espesyal niyang hiniling sa akin na dalhin ito sa iyo. Ito ay isang itinatanging espada na personal na ginawa ng mga kamay ng patriarch ng aming pamilyang Pong. Nang mabunot ang espada, isang malamig na liwanag ang kumislap sa buong silid. Hindi na itago ni Jinwoo ang kanyang pagkamangha. Napakagandang talam. Ito ay isang ganap na obra maestra. Mula sa likod hanggang sa hilt. Bawat detalye ay ganap na walang kapintasan. Ang wrench along ito ay masyadong mahalaga. Nang makita kung gaano niya pinahahalagahan ang kayamanan, nagpakawala ng isang tahimik na buntong hininga ng ginhawa si Ping Naan. Ang kanyang mukha ay kitang-kitang sumigla. Masaya niyang sinabi, natutuwa lang ako na nagustuhan mo ito, batang Panginoon. Nakatayo sa tabi niya, si Peng Gujian ay nanggigil. Panginoon, kailan pa naging ganito kabanayad at mahiyain ang maliit na teroristang ito? Tamang-tama, nagsalita si Jinwoo. May tanong ako, kung maaari, si Binibining Naan ay nanatili na sa Shimanor ng mahigit 1 buwan na ngayon. Hindi ba nag-aalala ang pinuno ng pamilyang Pong? Nagpakawala si Pang Woojian ng isang pagod na tawa. Nag-aalala. Siyempre, nag-aalala siya. Paanong hindi? Pero ang malungkot na katotohanan ay, habang ang aking ama ang maaaring pinuno ng pamilya, ang kanyang awtoridad sa bahay ay pangatlo lamang. Kaya ang kanyang mga kamay ay nakatali. Ang paliwanag na ito ay nag-iwan kay Jinwoo na tunay na nagulat. Pangatlo siya. Tumango si Peng Wujian, ibinababa ang kanyang boses. Tama iyan. Ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilyang Pong ay ang aking ina, ang matriarch. At ang pangalawang pinakamakapangyarihan ay ang aking mahal na maliit na kapatid na babae, si Naan, narito mismo. Ang mukha ni Pong Nayan ay naging matingkad na pula habang itinapaktapak ang kanyang paa. Kuya, anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo ngayon? Lumingon si Ping Wujian kay Jinwoo, nagkikibit ng kanyang mga balikat sa pagpapakita ng kawalan ng magagawa. Tingnan mo, dahil ang sarili kong ranggo sa pamilya ay mas mababa pa sa kanya. Nang marinig ang kwento ng pamilyang ito, hindi napigilan ni Jinwoo na tumawa. Ang pamilyang Ping ay tunay na kamangha-mangha. Habang humuhupa ang kanyang tawa, ang mga mata ni Pang Wujian ay bahagyang nanliit. Sa ibabaw, ang kanyang aura ay ganap na ordinaryo. Wala man lang pagbabago sa internal energy. Para siyang isang karaniwang tao na hindi kailanman nag-martial arts. At gayunpaman, ang aking warriors intuit ayon ay sumisigaw sa akin na ang taong ito. Kahit ang isang master na tulad ni Protector B ay kailangang aminin na siya ay isang walang katulad na eksperto. Upang magawang pigilin ang sariling internal energy hanggang sa punto ng pagmumukhang ganap na karaniwan. Anong nakakatakot na antas ng cultivation ang narating niya talaga? Isang biglaang pagnanais na makipaglaban ang gumapang sa kanya. Ang gusto lang niya ay makipagpalitan ng ilang suntok sa lalaking ito. Kaya nagsalita si Jinwoo, dahil nakatanggap ako ng ganitong Katanji tanging regalo, paano kung subukan natin ang bagong banal na armas na ito, subukan natin ang ating mga kakayahan para sa ilang round. Ano sa tingin mo, kapatid? Isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ping Wujian, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding interes. Iyan mismo ang inaasahan ko. Sa loob, naisip ni Pang Wujian, ang kanyang reflexes ay hindi kapani-pani walang talas. Ang lalaking ito ay tiyak na hindi ko dapat maliitin. Ang mga tao ay agad na nagsimulang humawi, naglilinis ng malawak na espasyo sa bakuran para sa nalalapit na tunggalian. Pinigilan ni Jinwoo ang kanyang hininga, ang kanyang tingin ay tumalas hanggang sa talam ng labaha. Ang laban na ito, kailangang siguraduhin ko na sina Yun at Malong ay makakakita ng isang bagay na magpapatangga sa kanila. Kahit na siya ang unang naghamon, ang makita ang apoy ng fighting spirit sa kanyang mga mata ay nangangahulugan na ito ay magiging isang tunay na paligsahan. Pumwesto si Pang Wujian at unang nagsalita. Handa na ako. Tumango naman si Jinwoo bilang tugon, ang kanyang sariling aura ay nagliliyab ng may pantay na tindi. Kung gayon, hayaang magsimula ang leksyon. Ang mga salita ay halos hindi pa humuhupa nang ang dalawang figure ay malabong kumilos, sumusugod sa isa't isa na parang kambal na kidlat na bumibiyak sa hangin. Natigilan si Ping Wujian, isang kaisipan ang kumislap sa kanyang isipan. Akala ko sigurado ay makikipag-upakan siya ng harapan. Ito ang unang pagkakataon na nahawakan niya ang espadang ito. At gayunpaman, kahit hindi siya pamilyar dito, ginagamit na niya ito para atakihin ako ng ganito kaagresibo.
Ang batang ito, tunay siyang mapangahas. Inindayog ni Peng Yujian ang kanyang talam sa isang pababang arko, ngunit siya ang nauwi sa pag-atres sa gulat. Ang matalas na aurang nagmumula kay Jinwo ay pumuwersa sa kanya na itaas ang kanyang depensa sa 100%. Masama ito, terendatang naisip ni Peng Yujian. Kailan siya napunta sa likuran ko? Paano siya naging ganito kabilis? Ang kanilang mga anyo ay muling nagbanggaan. Ngunit ang footwork ni Jinwo ay napakabilis, nag-iiwan lamang ng mga after images. Si Peng Yujian ay nagsisimula na ring mahirapan. Kahit na nagsisimula pa lang ang laban, hindi na itago niyon ang kanyang excitement, sumisigaw, "Batang Panginoon, ito ay isang tunay na tunggalian sa pagitan ng mga ganap na nangungunang masters ng martial world." Humanga rin si Bai Jian, bumubulong. Hindi ako makapaniwala. Sigurado ako na sa isang direktang komprontasyon na tulad nito, ang panganay na batang Panginoon ang magkakaroon ng bentahe. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Peng Yujian, isang dagandong ang nabubuo sa kanyang isipan. Lintik, paano niya ako na itutulak ng ganito kadali? Hinding-hindi ako papayag na matalo. Ang titulo ko bilang Flying Heavenly Fierce Tiger ay hindi lang para sa palabas. Hindi ko hahayaan na, matapos ito sa isang nakakahiyang pagkatalo, ang dalawang agos ng Sword Shi ay nagbanggaan sa isang maapoy na pagsabog, lumilikha ng isang nakakasilaw na halo ng liwanag na nagpilit sa mga nanunood na mapapikit. Sumigaw si Yun sa pagkamangha. Panginoon ko, ito ay isang banggaan na lampas sa imahinasyon. Ang laki ng sukat nito ay nakakatakot. Sa sentro ng pagsabog, parehong nanindigan ang dalawang lalaki, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa isa't isa, hindi nangangahas na lumingon palayo kahit isang sandali. Kalkalado ni Bonvi sa loob. Ang malaking kawalan sa kanyang pangangatawan at abot ay isang problema. Para mapaliit ang puwang na iyon, mayroon lamang isang landas pasulong. Pag-antay ng tamang oras at paghihintay para sa isang nakamamatay na pagkakataon para maglapag ng isang desididong tama. Pero hindi siya binigyan ni Jinwoo ng pagkakataon. Ang kanyang footwork ay isang nagngangalit na bagyo, nilalapitan ng distansya ng may nakakatakot at walang humpay na presyon. Isang malamig na kislap ang kumislap sa mga mata ni Jinwoo. Ang Five Tiger Soul Severing Saber Style. Marami na siyang hinarap na mga kalaban na ang saber arts ay umabot na sa rurok ng perpeksyon. Hindi sila nagpakita ng anumang banta sa kanya. Gayunpaman, hinding-hindi niya papayagan na ang tunggaliang ito ay matapos sa isang walang kwentang paraan. Ito ang ginintuang sandali na hinihintay niya, isang pagkakataon na sa wakas ay gisingin ang kanyang matagal ng tulog na mga battle senses at ilubog ang mga ito sa labanan. Ngumisi si Ban Vokyan, iniisip na ang buong sitwasyon ay lubhang katawa-tawa. Ang lalaking ito ay malinaw na nagpipigil. Kung gayon, ibuhos mo na ang lahat. Bakit hindi mo ipakita sa akin kung ano talaga ang mayroon ka? Nag-aalangan pa rin. Sige. Maghanda ka na saksihan ang pinakamataas na lihim na sining ng aking angkan. Tingnan natin kung paano katatagal laban sa kapangyarihan ng aking Primordial Chaos Lightning Art. Primordial Chaos Lightning Art, pakawalan. Sa harap ng dambuhalang pag-atake ng enerhiya na bumaba na parang kidlat mula sa langit, nanatiling mahinahon si Jinwoo tulad ng isang payapang lawa sa bundok. Ang kanyang mga kamay ay gumalaw ng may swabe at grasya para gumuhit ng isang perpektong bilog sa hangin. Ang buong bangis ng atake ay hindi lamang napawalang bisa, kundi ganap na naibalik sa pinagmulan nito. Talo na ako, ibinuhos ko na ang lahat ng mayroon ako sa iyo. Ngumiti lamang ng bahagya si Jinwoo. Magaling kang lumaban, kapatid. Umiling si Ban Bonvokin ng may mapait na ngiti. Medyo nakakasira lang ng loob. Ang maliit na kapatid na sinayan ay hindi man lang ako ipinag-cheer kahit minsan. Natatakot ako na nakita na niya ang resultang ito sa simula pa lang. Marami akong natutunan sa palitang ito. Sumagot si Jinwoo, iyan ang mga salita ko, hindi sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na ako ay ganap at lubos na nalamangan. Kahit noong nakipagtagisan ako ng talam kay Lulong, hindi ko naramdaman ang ganitong kawalan ng lakas. Sinulyapan ni Jinwoo ang araw, pinansin ang posisyon nito, at idinagdag, mukhang malapit na ang tanghalian. Kung gayon, payagan mo akong imbitahan si kapatid na Jin na sumama sa akin para kumain. Ang punong tagapagluto ng aking pamilya ay walang katulad. Masayang nagyabang si Bonvian. Kung gayon, ikalulugod ko. Kailangan ko talagang matikman ang mga putahe na labis na pinupuri ni Binibining Nayan, sa isip niya. Kahapon, matapos makilala ang unang batang Panginoon,
Kumbinsido ako na ang mga bali-balita sa mundo ng martial arts ay pawang mga kalabisan lamang. Wala akong inaasahan sa pang-apat na batang Panginoong ito. Ngunit ang resultang ito, tunay na hindi ka panipaniwala. Paano naging parang langit at lupa ang pagkakaiba ng dalawang magkapatid mula sa iisang pamilya? Maya-maya, lumapit si Bake. Sangdyan at mahinang nagtanong, Batang Panginoon, nakikita mo na ba ngayon ang tunay na lalim ng kanyang galing sa martial arts? Tumango si Bon Vian. Hindi ka nagkamali. Ang kanyang kakayahan, ang kanyang presensya, higit na nakahihigit ang mga ito sa anumang inilarawan ni Protector Beck sa kanyang mga ulat. Nanliit ang mga mata ni Ban Vokian habang ang isang nakakangilabot at nakakatakot na hinala ay nagsimulang magugat sa kanyang isipan, ang maging isang malaking pamilya. Lumalabas na mukhang hindi naman pala iyon masamang bagay. Sa parehong pagkakataon, sa ibang lokasyon, nagsimulang magsalita ang Grand Villa Master. Panginoon ko, iyan ang Thunderwind Tiger. Batang Panginoong Jin, ganoon ba? Kung gayon, wala tayong dapat ipag-alala. Kahit ang batang Panginoon ng Penlan ay naglakbay ng malayo para lamang hamunin siya. Mukhang ang araw kung kailan ang pangalan ni Batang Panginoong Jinho ay aalingaw sa buong mundo ng martial arts ay hindi na malayo. Ang Penlan, bahagyang kumunat ang noo ng Grand Villa Master. Sila pala ang mga direktang tumanggi sa alok ng kasal kay Jin Long. Isang direktang sampal iyon sa mukha ng ating angkan. Mula nang umalis si Jinho sa pangunahing pamilya para dumalo sa escort assembly, hindi nagpakita si Jin Long ng kahit katiting na pagsisisi. Gayunpaman, nakarinig ako ng mga bulong na si Jinho ay hindi kailanman naging interesado sa ating Fun Bureau. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit niya napagpasyahang sumali sa escort assembly. Isang malaking misteryo ito para sa akin. Idinagdag naman ni Lord Ning ang kanyang saloobin. Ang nasasakupang ito ay may kaparehong tanong tungkol sa nakakalitong desisyon ng Batang Panginoon, ngunit hindi may kakaila. Ang mga aksyon ni Jinho sa pagkakataong ito ay nagpataas ng husto sa ating reputasyon. Bahagyang tumango ang Grand Villa Master. Anuman ang kanyang motibo, ito ay isang positibong pag-unlad. Naghihintay akong makita kung ano pang mga himala ang kaya niyang gawin. Ang atmosfera sa Grand Assembly ay biglang nabuhay sa enerhiya habang ang mga nasasabik na hiyawan ay umalingaw mula sa bawat direksyon. Nagtatanong ako kung anong uri ng mga kaganapan ang magaganap sa pagtitipong ito. Habang bumabagtas sa karamihan, lumapit si Duckwall. Jinho, nakarating ka. Binalak kong salubungin ka sa pintuan, ngunit ang paghahanda para sa assembly ay masyadong abala, hindi ako nakaalis ng mas maaga. Ngumiti si Jinwoo bilang sagot. Huwag mong alalahanin iyon, Tito Dayo. Salamat sa mahusay na karwahe na inayos mo para sa akin. Ang paglalakbay ay naging napakaginhawa. Nagkaroon pa ako ng sapat na oras para mag-relax at mag-enjoy sa tanawin. Ipinagwalang bahala ito ni Duckwall. Saka na natin ayusin ang iyong matutuluyan. Tumuloy na tayo sa piging. Dapat muna nating lagyan ng pagkain ang ating mga tiyan, hindi ba? Pinagdikit ni Jinwoo ang kanyang mga kamay. Kung gayon, sa inyo na ako umaasa, Tito. Sa daan, ang mga bandila ay bumalat sa langit, kabilang ang isa para sa White Horse Escort Agency. Siyon ay lubos na namangha. Kay raming mga bandila, ngumiti si Tito Duckwall at nagpaliwanag. Ang mga iyan ay ang mga bandila ng mga escort agency. Ang laki ng kaganapang ito ay talagang dambuhala. Hindi lang ito ang 10 dakilang escort agency ng Central Plains, kundi napakaraming iba pang ahensya, malaki man o maliit, at iyan ang eksaktong dahilan kung bakit ang ilang tao ay may lakas ng loob na magpakita rito. Ang tingin ni Duwall ay naging kasing lamig ng yelo. Isang nag-uusisang Jinwoo ang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin, Tito? Itinuro ni Duckwall ang kanyang baba sa isang figure sa malayo. Tingnan mo, ang lalaking iyon ay si Pham Wang, ang batang Panginoon ng White Horse Escort Agency. Matapos ang nangyari noong huli, ang reputasyon ng White Horse Escort Agency ay nakatanggap ng matinding dagok. Para magpakita siya rito ng mag-isa. Tingnan mo lang ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Halatang may pinaplano siya. Nanliit ang mga mata ni Shodeu, ipinapaliwanag ang lahat. Iyon ang mga batang tagapagmana mula sa ibang mga escort agency. Lahat sila ay nangangati ng makipaglaban, sinusubukang gamitin ang kanilang mga kamao para gumawa ng sariling pangalan sa mundo ng martial arts.